This is PPD, the Philippine Podcast Directory, the one-stop list of podcasters in the Philippines. The PPD has brought a lot of podcasters and podcast titles together in one place. Our goals include bringing startup podcasts to a wider audience, forming a community of podcasters to raise the standards of Pinoy podcasting, and giving listeners a one-stop hub where they can find titles they might be interested in. The PPD also has its own podcast, The PPD Show, highlighting specific podcasters and podcasts in each episode to give listeners a glimpse of the people behind the mic. The PPD Show is on Spotify, Apple Podcasts, Anchor, and wherever you listen to podcasts. The Philippine Podcast Directory can be found on Facebook and Instagram. If you have a podcast and would like to be included in the list, please send us a message and we would love to add you to our list and welcome you to our community. This episode is sponsored by Podmetrics. Podmetrics is a platform we use to get all of the data we need for our shows, from who listens to us to where they are. If you want to start using Podmetrics, visit podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. Again, that's podmetrics.co and use the code DMTGShowPod. Hindi po ako si Moose, but welcome to another unfiltered Tagalog Rusty podcast. This is the MTG Show Podcast. Proud member of Philippine Podcast Directory. And this is the episode number 26, if hindi ako nagkakamali. And hindi ko na alam kung ano-ano mga nangyayari sa wrestling ngayon. But gusto ko subaybayan nyo ulit. Gusto ko subaybayan pa to. Let's try. Before we start this episode, please follow the podcast on the Facebook, facebook.com/TheMTGShowPodcast, Twitter and Instagram, TheMTGShowPod. Follow the podcast on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, MTG Show Podcast app on the Google Play Store, and other platforms as long as you can listen to the podcast. Also, follow my personal accounts, AG Pinera. For some reasons, kasi minsan nagpo-post din ako dyan ng mga related sa pod. And also, Shopee and Lazada 1111 is coming. Please use my links in every podcast episode starting today. I-up ko na po ang aking Spotify, Lazada and Shopee links. Ayun, para lang voucher yon, may voucher doon, 100 pesos if ikaw ay isang bagong user ng Lazada or Shopee. And also, meron din akong voucher. If you are a first-time buyer ng Shopee naman, THEMT 222 and makakuha ka ng 100 pesos discount with a minimum of 400 pesos. Yun lang, wala na ako sasabihin. So, let's start to it.
So, first story of the week, let's talk about G1 Climax 30. So, ang ating pong G1 Climax winner ay si Kota Ibushi. Tinalo niya si Sanada to win the tournament finals. Bago nga pala yung finals, tinalo ni Ibushi yung apat na nakalusot, si Kazuchika Okada, si Jay White, at si Will Ospreay. And then sa B-Block, andyan si Naito, si Evil. Sino pa ba yung isa? Nakalimutan ko. Basta alam ko, 3 lang sila doon. If I'm not mistaken, please correct me. And ang nangyari nga is, ito na yung longest match ever sa G1 Climax history, which is 35 minutes and 12 seconds. And ang weird story doon is ang posibleng sapitin itong G1 na to is baka sa day 1 to mapunta, not day 2. That's for sure. Hindi ko tayak kung totoo yun. Baka, pero mayroon na rin na official match cards for Power Struggle, November 7, I think. Tama ba ako? November 7, November 7. So, the main event of that event is Tetsuya Naito, the current double champ, versus Evil for the 2 titles, IWGP Heavyweight and IWGP Intercontinental Heavyweight title. And also, yung shot ni Kota Ibushi ay de-defend din to the event versus Jay White. Also, in-announce na rin ng New Japan, in-announce nila na 2 days ulit ang Wrestle Kingdom 15. So, second time na to, nagagawin nilang 2 nights ang Wrestle Kingdom. So, if yun ang scenario, feeling ko January 4 or January 5, or mas sure ko January 4, doon ilalaban si Kota Ibushi. Unlike sa usual na main event na isang araw lang na sure ko main event yun. Ngayon, hindi That's a different story Pero, yan, let's see kung pa mangyayari sa New Japan. Ayun, yung mga nangyari nga pala last week, apologies muna. Kung sabi ko nga last week na I'm going to give my ratings about New Japan sa G1. Apologies, hindi ko na nag-rant yun. Hindi ko na nagawa yun. So, eto na lang, rating ko na lang. I'm going to rate the match. The finals match, I think that's a 3.5 to 5. That's the highest. Di siya yung parang best match para sa akin. Para sa akin sa G1. Hindi rin siya best match for the night. Hindi Hindi ko feel yung pagiging match na to So, tapos na tayo sa G1. Ito muna, ibibigay ko muna ang aking top 3. Ayan. Top 3 participants ng G1. So, sino yung pinaka-understandable sa akin, pinaka-outstanding, syempre. So, top 3 ko, number 1 is, syempre, Tetsuya Naito, number 1. Number 2 is Kota Ibushi. And number 3, number 3 ko actually si hindi si Sanada si Jay White. Kasi parang lately nagdala siya sa akin ng interest during the tournament, and ang nararamdaman ko isang split up or turn or face heel turn, whatever. Di ko sigurado. Pero sure ko mag-turn dito si Jay White. Medyo interesting sa akin yung drama na nabubuo doon sa Bullet Club during the tournament. So that's why number 3 ko si Jay White. And yun na lang. And then match of the tournament ko siguro Okada versus wait di ko madukot Okada versus si Ishii. Ayan, isa sa mga pinaka-solid na matches ng G1 yan. Yung match na yon, ewan ko nung day yun, di ka natanda ko nung day. Basta sure ko Okada versus Ishii. Yun ang pinaka solid talaga. Solid na match for G1 30.
Pero ang worst ko naman, siguro itong Yujiro versus Evil. Or Jay White ba yan? Hindi. Yujiro versus Jay White. Yun, takita. Yun. One of the worst tournament matches ever in G1 history. So that's it for G1. Yun na lang muna sa G1 ko. So, let's talk about the PWI Women's Top 100. So, ang ating pong top 10 ay ito po. Up to 1 to 10 to That's Bayley, Becky Lynch, Asuka, Charlotte Flair, Sasha Banks, Hikaru Shida, Tessa Blanchard, Riho, Io Shirai, and Mayu Iwatani. Yun ang top 10. Pero mga good spots naman is Rhea Ripley at 11, Jordan Grace of Impact number 12, Shayna 13, Thunder Rosa 14, Kimberly 15, Nyla Rose 16, Taya Valkyrie 17, KLR 18, Kylie Ray 19, Nikki Cross 20. And then, meron pang mga importante dito. Alexa Bliss is number 27. Ang laki ng binaba. Mga fanboys na Alexa, huwag kayong umiyak Number 27 yung idol nyo. Huwag yung iiyakan yan. Panigurado ko, iiyak at iiyakan nyo yung rankings na yan. So, Deonna Purrazzo is number 30. Sino pa ba? Yun lang. Yun lang naman ang big deal dito. So, Shotzi is number 45. Tama ba? Di ko nabilang nga to. Basta yun na yan. Yun na yung list for PWI Women's Top 100. So, ito lang, simpleng thoughts ko lang. Akala ko si Tessa Blanchard is nasa top 5. Top 5 talaga. Akala ko talaga top 5 yun. Pero hindi pala, hindi. Dahil para sa akin, yung 4 na 4 horsewomen, yun talaga ang nagdala ng WWE noong 2019. Nagkamali talaga ako. 2020 naman, grabe yung ginawa dito ni Tessa Blanchard. Sa kabila ng mga gimmick ng Impact na to crown her as the first women's champion, women's world champion sa kasaysayan ng Impact. History yun. Kaya nandyan siya sa number 6, 7, 6 ba? 6, 7. 6 yun. 6 spot. 7. Basta, yan na yun. Putang ina. And nagulat din ako, bakit ang baba ni Rhea Ripley? Number 11. Oh, alam naman natin, mas mataas dapat talaga sila iyo dito, definitely. Si Kaylee Ray dapat mas mataas siya ng konti. Hindi siya number 18. Medyo na-dismaya ako sa number ni Kaylee Ray dito. And Taya over Kaylee Ray. Ano to, patawa? I know why. Kaylee Ray kasi, parang hindi niya na-depend yung title for the past 6 months. Si Taya Valkyrie kasi dire-diretso yung run ng Impact. And kahit pa paano, maganda pa rin yung run niya. Kaya justified na siya ay nasa mas mataas kumpara kay Kaylee Ray. Despite the fact na champion siya. Which is weird. So, ito na yung terms ng PWI. So, the evaluation period for this year's Women's 100 is from October 1 to September 30, 2020. The criteria are as follows. The championship won, quality of opposition, technical propensities. Yan, putang ina. Proficiency, ayan. And then win-loss record. Tapos overall activity and momentum. Tsaka promotional push. So definitely talaga deserve talaga ni Bayley
ni Becky, ni Asuka, ni Charlotte at ni Sasha. Yung ranks 1 to 5. Si Bayley dahil noong naging champion siya for almost 300 plus days. Si Charlotte dahil nung Royal Rumble, definitely one of the reasons. Si Becky noong dahil din sa longest reigning run niya as Raw Women's Champion. Si Asuka, yung run niya ngayong pandemic era, grabe yun. And Sasha, definitely dahil noong return niya, grabe yun. Grabe yun, wala akong masabi doon. Napaka-solido nung top, nung runs na yun. Lahat naman actually solid. So, ang hirap mamili. So, tuloy tayo. Ayan. So, let's go to Monday Night Raw. And we're going to talk about the new theme song of Monday Night Raw, which is The Search. The Search by NF. One of the... ito yung isa sa mga pinakapangit na theme song ng Raw. Ever talaga, promise. Isa to sa mga pinakapangit na theme songs ng Monday Night Raw. Definitely one of the worst theme songs. So, if you're going to ask me kung ano yung mas magandang theme song, mas maganda pa rin yung Enemies. Enemies by Shinedown noong 2016 draft. Pero wala tayong magagawa, let's deal with it. Bago tayo magpatuloy pala doon, mag-move muna tayo sa SmackDown kasi mas importante yung SmackDown. Mas importante na unahin natin ang SmackDown dahil ito yung unang araw ng season premiere ng WWE this week. So, let's go! So, ang opener nitong SmackDown na to is talks about the new. Summary lang natin. So, ito yung opener nila na Lars Sullivan and Jeff Hardy fought in a hard-hitting matchup. But in the end, Lars defeated Jeff with a freak accident. And medyo okay lang sa akin, but the problem here is gagawin niya bang champion to? It's not, di siya question rant to ha. Gagawin niya siyang champion? Ha? Gagawin niya siyang big star? Because pakiramdam ko hindi papasa to sa mga WWE Universe. Seryoso. Aside sa heel, alam natin heel siya. Yung mga past problems ni Lars Sullivan, is ito sa mga factor kung bakit parang ayaw talaga siya ng tao. Seryoso. Yung past niya na parang porn shit stuff. Basta yun. Teka lang, inabla ako. Ito yung next match is The New Day's final match ever in WWE. So yun na nga yung final match ng New Day as a team. So that's New Day versus Cesaro, Sheamus and Nakamura. Sakto lang yung match. Hindi siya yung parang pay-per-view match na maganda. Sakto lang. Yun lang. Wala na akong comment. So, next is Daniel Bryan segment. So, yun, Daniel Bryan is back in the Thunderdome finally after 6 months of break. Nagbalik na siya sa ring. And the first thing that I observed here is eto na ba ang bago? Hindi. Hindi pa din. So, yung pinanako dito agad is yung kay Rey Mysterio
and Seth Rollins. Bakit magkasama yan ng brand? Ha? Wala akong ideya. Ba't pinagsama niyo pa rin to? Ha? To push them up? To feud them again? Putangin na. Nag-jinx ako. Paglalabanin nyo ba ulit? Mga putangin na nyo? Ha? Seryoso kayo? Kahit ako, di ako tatawa sa pang pinaggagawa nyo. Itong feud na to ni Rey Mysterio and Seth Rollins, it needs to stop after Hell in a Cell. Kailangan na itong matapos, tol. I know WWE wants long shit storylines. And yan ang ibibigay sa atin. Alright? So, itong Daniel Bryan appearance na to, sana ito na yung way para makabuo na ulit sila ng bagong storyline between Seth Rollins and Daniel Bryan. And siguro nga, maybe WrestleMania, makikita natin tong dalawa, maglalaban sila sa Performance Center. Ayun, I'm back. So, let's talk about, yung Bayley Sasha contract signing. Ayan. So, masabi ko lang dito, parang, waste of time. Parang, Sasha signed the contract immediately, pero Bayley hindi. Dahil nga parang naghahamunan pa talaga tong dalawa. Feeling ko talaga, baka nga, Friday pa lang siya perpermahan. Parang ganun. Parang ganun na nakikita ko. Di naman siya sobrang special segment. But, dito natin makikita na dito natin makikita kung ang kahihinatnan ng storyline na to ni Bayley at ni Sasha. So, it's time for your main event of SmackDown. So, ito. Ayan, Roman Reigns versus Braun Strowman for the Universal Heavyweight Championship. Reminder! Ngayon pa lang, uunahan ko na kayo. Braun Strowman is not buried. Hindi na-bury si Braun Strowman. Braun Strowman is not buried. Paulit-ulit ko yan sasabihin sa buong episode na to. Hanggang maumay kayo. Pasensya na. Kailangan ko paulit-ulitin to kasi I read some comments that Braun Strowman is buried over and over again. Stupid parasites, bitches. And hindi ako naniniwala na bury si Gago eh. Kasi number one, Braun Strowman is a raw talent, not SmackDown. And dapat talaga hindi siya nagcha-challenge sa title in the first place. Diba? Yun ang hindi naiintindihan ng fans eh. They think about Braun Strowman buried in a match against Roman Reigns na hindi naman talaga match for him. Because number one, Braun Strowman is not a SmackDown talent. That's a definite reason kung bakit tatalo si Braun dito. Number two, bakit tatalo si Braun dito? Roman Reigns yan eh. Dahil joke lang. Masyado na mababaw yan. Mababaw masyado yan. Pero talaga, number two reason ko is feeling ko naman hindi mawawala ang momentum ni Braun papunta sa Monday Night versus Keith Lee if matatalo siya ni Roman. Hindi malaking kawalan yun kay Braun. Para sa akin lang
hindi siya malaking kawalan dahil nga sinabi ko nga na siya. And paalala ko lang, hindi buried si Braun. Hindi siya na buried dito. Ha? Paulit-ulit. Paulit-ulit kaya sabihin sa inyo. So, meanwhile, balik muna tayo sa match. Braun Strowman was defeated by Roman Reigns by submission. Napakabago ng submission ni Roman since first time lang natin siya nakikita mag-submission ulit for a long time. And medyo interesting siya sa akin. Kaya abangan na lang natin for the next few days kung anong kahinatnan nitoong storyline between Roman and Jey Uso. Maganda rin ang story nitong Jey Uso and Roman Reigns as far as I'm concerned. Grabe, panoorin nyo yung Clash of Champions tsaka to ngayon. Ma-appreciate nyo talaga yung dalawa. And, yan. Wait lang. Inabla ako. So, let's continue. Gaya nga ng sabi ko, Roman Reigns is still your Universal Heavyweight Champion due to that match. And Braun is not buried. Damn it. Yun lang masasabi ko. And that's it. That's it for SmackDown. Let's go to Monday Night. Ito na yung latest episode ng Monday Night Raw. So, I'm going to explain bakit ito na ang bagong format ng pod. May bagong akong format na ginawa for the pod. So, I hope guys na maintindihan nyo kung bakit nag-adjust ako sa format ngayon. So, ito, unahin natin. So, inuulitin ko, hindi na legendary ang theme song na Monday Night. That's The Search by NF. So, ayun. Pumasok si The Fiend kasama si Alexa Bliss. And then, the former Universal Champion made his way to the ring. And then, magkahawak kamay talaga dito si Braun and si Alexa. Walang mali siya. Baka lagay na naman na mali siya dito. Mahirap maglagay na mali siya dito. And then, pumasok ang Retribution. May music ka sila. And then, andyan na rin si Mustafa Ali. Ito yung first appearance na nandyan na si Mustafa Ali. And, andyan na, dumating din ang Hurt Business. And then, nag-brawl nga sila, obviously. So, may match na, 8-man tag between Retribution and Hurt Business. And, ito, may lilinawin ulit ako Retribution is not buried. Ano ba? Ano ba ang gusto niyo palabas? Pag natatalo ng isa, buried agad. Pag natatalo ng ilang beses, buried agad. No! Hindi. Hindi. Sorry talaga kung napapasigaw na talaga ako. Baka mamaya malat na ako habang nagre-record pa ako dito ng episode na to. So, bear with me. Bear with me, seriously. Bear with me. So, yun nga, nanalo nga Hurt Business dito sa match. And then, lumabas nga ulit si The Fiend. And then, inassault nga lahat si May, si Slapjack, si T-Bar. And then, ayan. And then, tumayo si The Fiend. And then, si Alexa Bliss, nandun siya sa may Titantron screen. Then, sinabi niya, let me in. And then, tapos. So, next is Matt Riddle versus AJ Styles. Si AJ Styles ay may bago ng bodyguard. Siya ay si Jordan, whatever it is, hindi ko mabigkas ang pangalan mo. So, siya yung nasa Raw Underground. Para mas maintindihan nyo. So, tuloy natin. Solid naman yung laban, pero ang problema naman natin as usual is parang lagi nang talo dito si Matt Riddle every week. Ewan ko ba't kailangan yung ipatalo to. I don't get it, man. Hindi ko maintindihan eh. Bakit kailangan
magpatalo nyo to lagi. I don't understand, hindi ko maintindihan. Pero tuloy natin. So, ayan, Raw Women's Championship match between Asuka and Lana. So, I saw the results. Ang ikli nito, sobra. Wala pang 5 minutes. Wala pa talagang 5 minutes eh. Grabe. Pero wala talaga ako magagawa. As usual, Lana pa din. And after the match, lumabas nga si Lana, si Shayna, and si Nia Jax. And then, ayun nga, Samoan drop to Lana for the 5th time. 5th consecutive week. Wow. Grabe 5 weeks na yun 5 fucking weeks. Puro table. Buti di sumasakit likod nun. Ayan. So, ngayon, merong sumunod the Fatal 4-Way match, tag team match between Shayna and Nia, Brooke and Mandy Rose, Riot Squad, and Lacey Evans and Peyton Royce. So, balikan natin. Bakit kailangan nyo mag-split ng sandamakmak na tag teams para bumuo ulit ng tag teams? I don't get it. Hindi ko mapaliwanag. Si Royce ay dating miyembro ng Iconics. Si Mandy Rose kasama niya si Sonya. And don't get me wrong, hindi ako nagkakamali. Press naging tag champions yan. Correct me if I'm wrong. Pero anong ginawa ng WWE sa mga to? Wala. Stupidity. Sinayang nyo yung booking. Ginawa nyo yung tanga. Yung mga wrestler nyo. So, nagka-leche-leche roster nyo ngayon. So, Lacey Evans and Peyton Royce, magkasama na sila sa isang team. So, susunod natin dito. Ayan na nga, wala na akong pakialam sa mga nangyari. Yun lang ang rant ko. And then, let's talk about yung concert. May i-announce daw, may i-announce na album daw si Elias na Universal Truth. Sana legit to. Kasi meron ng album na Elias, kung di ako nagkakamali, yung isa niyang album sa Apple Podcast ko. So, yun lang. Wala na akong pakialam sa sumunod dito. Ayun, sumunod na match, wala rin akong pakialam dito. Hindi siya relevant para sa akin. So, madami pang 3 segmento na in-skip ko. Pasensya na guys, di ko na isasama. Because I know hindi na siya relevant. So, next naman natin is Keith Lee versus Braun Strowman. So, bago tayo mag-umpisa doon sa match, and sa Firefly Funhouse, and, fresh starts and new Fred. Sabi nga dito ni Ramblin' Rabbit, parang pinapatay na naman siya dito ni Bastard. And yung si si Bray Wyatt, lumabas siya, and then inintroduce niya si Alexa Bliss as the newest host of the show. And yan ang nagdala ng show, to be honest. Yun na yung isa sa mga best Firefly Funhouse na napanood ko so far. So, yun lang. And then, Braun Strowman versus Keith Lee. Ayan, so, grabe mga labanan na to. So, sa pagkakaintindi ko, Braun Strowman is a heel since SummerSlam. Tama? SummerSlam pa siya heel dahil kay The Fiend.
And then, so obvious naman na he is going to use heel tactics. And nangyari nga, nag-low blow siya kay Keith Lee, and then, that's it. Yun lang. So, next naman natin is final warning for Hell in a Cell ni, merong pagkakaintindi ko, binaba na yung structure dito sa pagkakaintindi ko, but naputol nga yung feed. It doesn't matter. So, let's talk about Impact Wrestling next. Before tayo mag-umpisa dyan, follow the podcast again on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sa Anchor, sa the MTG Shop Podcast app, on the Google Play Store. Pagtsagaan nyo na yung malat kong boses. Pasensya na. So, sunod natin dito is Impact Wrestling. Paikot-ikutin na natin to, summary. Ayan, so, in-announce na dito na magkakaroon ng Call Your Shot match sa Bound for Glory, with the winner will receive a title opportunity anytime, any title. So, ang nangyari nga dito is magkakaroon nga ng 5-way match para malaman natin kung sino ang number 20 doon sa Call Your Shot. Di ko makuha yung point na tong Call Your Shot. Seryoso. Basta yun na yun. Di ko makuha. So, next man natin dito, balik tayo sa, gusto ko puntahan to ng mabilis, tong Kylie Ray versus Kimberly, since, naalala ko lang talaga si Deonna Purrazzo dito. Grabe yung run dito ni Deonna Purrazzo so far. Ang ganda nung run niya as knockouts champion, na hindi pa nabibigay ng WWE since nung nagpunta siya ng WWE. Grabe tong match. Hindi siya yung solid, pero masasabi mo talaga na magandang laban. Hindi siya yung typical na WWE match na nakikita mo lang the past, the present, and the future, whatever it is. And yun lang. And then finally, the main event ng Impact Wrestling. So let's talk about the fate of Rich Swann. So ang gusto kong i-highlight dito is yung, wait lang. Ang gusto kong i-highlight dito is yung sa TNA Heavyweight title between Moose and EC3. So grabe yung insults nila dito. As usual, yung parang cameo pa din, yung parang naka-out pa rin sila sa Impact Zone. And yung na-notice ko dito is andun na sila sa bridge. Doon yata sila maglalaban din for Bound for Glory. And yun, nakuha ulit ni Moose yung TNA Heavyweight title habang si EC3 tawa ng tawa. Ang awkward. Basta abangan na natin. Basta feeling ko talaga ito lang yung interesting na match sa Bound for Glory. So let's move on to NXT. Mabilis na lang to. So, Oney Lorcan and Danny Burch versus UE's Roderick Strong and Bobby Fish. So, first glimpse nitong match na to, feeling ko lalabas dito ang UE ni Kyle and Adam Cole. Pero hindi siya nangyari. Feeling ko lang naman. Teorya ko lang. So nanalo nga dito ang UE, and then
UE na ang number 1 contenders for the NXT Tag Team titles, probably by Halloween Havoc. And then, Ember Moon is back. As usual, wala tayong pake dyan. And then, sa iba, wala na rin tayong pake dyan. So, ito lang, important details na lang for Johnny Gargano. Johnny Gargano will challenge wait lang. Hindi ko nakalimutan ko. Si Damian Priest for the NXT North American title sa Halloween Havoc. Mamaya i-explain ko kung ano yung fate ng match. Wait. Sorry. So, next natin dito is yung wait lang. Kay Candice LeRae and Shotzi Blackheart. Since merong namumuong story dito between Shotzi and Candice, and since meron ding storyline between Io Shirai and Candice LeRae, I think nagme-make sense na si Candice ulit ang number 1 contender for the women's title for Halloween Havoc. Then, next naman natin is Toni Storm is back. Pulang tayong pake dyan sa mga nangyari dyan. And then, finally, the main event, Damian Priest versus Dexter Lumis in a one-on-one match for the North American title. So, ang ganda ng laban. Sobrang ganda ng laban. Hindi man ako nakontento sa outcome. Pero grabe ang ganda ng laban na to. Sana may bawi nila sa pay-per-view nila sa Halloween Havoc. So, in-announce nga ni William Regal na maglalaban nga, i-defend nga yung titles respectively ni Priest at the Io Shirai against Candice LeRae and Johnny Gargano. Pero si Shotzi Blackheart, tumabas siya from the top, yung may parang entablado doon, and in-announce niya nga na ang title defense ng dalawa ay i-determine yung match types sa isang spin the wheel make a deal. So, spin a wheel, binalik nila yung format dati ng roulette. Roulette ba yun? Roulette. So, yun lang. And then, Dynamite is the last podcast episode, last segment natin for the episode. So, mahaba-haba na rin itong episode natin. Ayan. So, AEW Dynamite, ito yung anniversary show nila. So, ito, summary na lang. Maganda tong Best Friends versus FTR. Hindi ko na kayo i-spoil. Pero ako iinis ako ng konti. Naiinis ako ng konti dahil bakit yung competitors ay nasa ring na. Medyo naku-confuse talaga ako doon sa part na ganun. Na yung match ay lagi na nag-uumpisa pag nasa ring na yung parehas na competitors. Kahit sa WWE, ganun din. So, then, next natin dito ay yung yung announcement nga ni MJF. Ito ang bold prediction ko dyan. It's either Chris Jericho will turn face or mag-feud sila. Face ang Inner Circle, heel si MJF. Yun lang naman. And then naghamunan nga sila ng steak dinner next week for Dynamite, and Jericho says yes. That's it. And then, Orange Cassidy versus Cody for the TNT title.
pinapakita agad ng AEW si Darby Allin dito sa match na to. And then, in-announce ng AEW na ide-defend ni Cody yung title against Darby Allin sa Full Gear. And itong match nga na to, itong OC versus Cody, nag-end siya sa draw. So, magkakaroon ulit ng match. This time, 20-minute time limit, hindi pwede mag-draw. Weird. So, Shida versus Big Swole. Hindi siya yung special na match. Pero, maikli lang siya. Hindi siya yung special na match. Hindi siya yung sobrang haba. So, finally, in the main event, Jon Moxley versus Lance Archer for the AEW Championship in a no disqualification match. Grabe talaga yung to. Para siyang kulang pa yung 15 minutes sa kanilang dalawa. So, dapat bigyan siya silang 60 minutes, ganon. Parang sa New Japan nila nung January. And then, ayun, Jon Moxley retains the title, and then lumabas nga sila Eddie Kingston and the Lucha Brothers. And then inasolot nga nila si Max. Ayun, parang feel ko lang na Max versus Kingston ang maglalaban for Full Gear. Kasi yung may tournament din pala na in-announce ang AEW na ang finals ay sa Full Gear. So ang predictions ko lang dyan is Kenny Omega versus Adam Page. That's it. So, finally, NXT UK. Let's talk about a bit on NXT UK. Grabe yung match na yung main event nila dyan between Walter and Dragunov versus Imperium. Grabe yung Walter. Wait lang, mali pala ako. Sorry. So, Walter and Alexander Wolf versus Pete Dunne and Ilya Dragunov. So, grabe yung chest ni Grabe yung chest ni Dragunov dito, pucha. Wala akong masabi na hindi maganda sa nangyari nga na yon. And I love kung gaano kahaba yung match. Halos 26 minutes. Solid nun, grabe. 26 minutes na puro chops, puro action talaga yung pinapakita dito. And nagkataka rin ako, ba't mas maganda pa to sa NXT sa US? ang weird ng feeling na mas maganda pa to kaysa sa US. And so, ayun. So, nga pala, sa mga fans natin dito ng podcast na nakikinig and nanonood sa TV5, wala na pong Raw sa TV5. And po ay nag-umpisa last Sunday night, and pinalitan na po siya ng Dancing Moms ba yun? Hindi ko tanda kung nung palabas yun. Kasi ang dami ng entertainment programs ang TV5, and sure ko hindi na nila maisasama ang Raw. So if you want to watch Raw, watch it on Top Sports, watch it on Watch Wrestling, kahit saan mang mundo yan. Watch it on any platform as long as you can watch. One Sports every Thursday 9 p.m. sa One Sports lang, hindi sa One Sports Plus. And balita din na baka kunin ng TV5 ang rights ng UAAP at NCAA. So, ang iniisip ko dito, baka mag-establish sila ng bagong channel for them. Since wala na nga EBS, so, feeling ko lang naman na gano'n, baka maglagay sila ng channels for those shows. Kasi, ang dami ng palabas na One Sports, and of course, hindi nila makikater lahat. And yan. So, let's talk about Bloodsports real quick. Bloodsport week last week. So, Bloodsport is a parang Raw Underground, pero ito yung ginayahan ng Raw Underground. And the first impression talaga ng
blood sport na to. Ang masasabi ko talaga, grabe man. Duguan talaga to. Grappling. If ayaw mo ng mga grappling, ayaw mo nung kung gusto mo yung pure flip, hindi para sa'yo tong blood sport. Grabe tong match. Especially yung match ni Jon Moxley dito. Grabe man. Wala akong masabi doon sa props din doon sa kalaban niya. Hindi ko tanda kung anong pangalan mo. Pero grabe yung match up na yun. And definitely one of the best matches of Bloodsport. So napanood ko rin yung Bloodsport between Minoru Suzuki and Josh Barnett. And wow, grabe ang ganda nung yun. Grabe ang ganda noong kina Suzuki na match. And wala na akong masabi na kung ano-ano na stuff. And basta yan. So, other news nga pala. So, the Swerve City Podcast and the Chasing Glory Podcast is coming to the WWE Network starting October 23 and 26 respectively. So, ang dami na pong video podcasts sa WWE Network. Baka lang naman isama nyo na rin po New Day, wag na yung kay Corey Graves. So, pag-uusapan na rin natin ngayon yung Song of the Week explanation ko, which is yung Everybody Dies. Di ko na siya papatugtugin dahil ng copyright. So, Everybody Dies ni Lance Archer. So, last Thursday, Team Song Thursdays pala ang tawag ko na doon. Hindi na Song of the Week. Team Song Thursdays. So, yun. Grabe, ang ganda talaga nung kanta na to ni Lance. Kaso, ba't ang laging, parang ang booking sa kanya, talunan. Talunan siya sa WWE, talunan siya sa AEW ngayon. Bakit parang di pa nila binibigyan ng exposure tong si Lance? Sana naman next few days mabigyan siya ng exposure na decente. And yun, nadidismaya lang ako sa booking sa kanya and sa booking niya mismo. So konting updates na lang for the podcast. So I'm going to release 2 episodes this week. So number 1 is this episode number 26. Ang title pa na nitong episode na to is G stands for Gago. G sa G1 stands for Gago ka, Vince McMahon. As usual, wag ka namang gago. Mali pala ako. So, ewan ko, hindi ko pa alam ko nung title ko dito. Baka yun pa lang. Hindi ko pa sigurado ko ano talaga yung title ko dito. Pero for the next few days siguro pagka in-up ko itong podcast episode na to, magkakaalaman na lang kung ano yung mismong pangalan na itong episode na to. So, abangan nyo na lang announcements, Facebook, Twitter, IG, facebook.com/TheMTG Show Podcast, Twitter and Instagram, TheMTG Show Pod. Facebook, Twitter and IG din, AG Penera, doon din ako minsan. Una naglalabas na announcements for the podcast episodes. So, sure ko, by Wednesday or Thursday, i-upload ko itong episode na to. So, basta abangan nyo na lang. And then, Friday or Saturday, probably, I'm going to release my Hell in a Cell predictions. And Bound for Glory predictions, of course. And, yun. Ano pa ba ang pwede ko sabihin? So, wala na. Yun lang naman. So, that's it for today's episode. Follow the podcast on... Wait lang, mali.
Follow the podcast on Facebook, facebook.com/The MTG Show Podcast, Twitter and Instagram, The MTG Show Pod. For more episodes, listen to The MTG Show Podcast on Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, other podcast platforms, and The MTG Show Podcast app on the Google Play Store. Also, please follow the podcast on our social media platforms, obviously, Facebook, Twitter, IG, and Patreon, patreon.com/The MTG Show Pod. And then, join our Discord chat, The MTG Show Podcast Discord chat, Discord, and whatever it is. And then, my personal social media accounts, AG Penera on Twitter and Instagram. And ayun, maraming salamat sa PHC, sa HXC, sa lahat ng wrestling groups sa Philippines ngayon. Kung ano mang mga group kayo, hindi ko na kayo iisa-isahin. And that's it. Especially sa PPD pala, maraming shoutout sa PPD. Hindi ko na kayo iisa-isahin. And yun na nga. That's it for today's episode. And have a great day. Remember, stay safe and stay wrestle. And that's it for the MTG Show Podcast. See you on the next episode.